ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 8, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Sa ating po mga headlines. Inflation rate sa bansa noong Setyembre bumilis sa 1.7%. Malacanang iginiit na walang bahid ang politika ang pagkakatalaga kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Remulla tiniyak na walang sisinuhin sa pagganap sa kanyang tungkulin. Issue sa confidential funds si Vice President Sara Duterte bubuklatin din ng ombudsman. 5 senador pinagpipilian na maging bagong Blue Ribbon Committee Chairman kapalit ni Senator Ping Lacson. Pagsasabatas ng anti-political dynasty bill kailangan upang malinis ang Kongreso sa korupsyon ayon sa isang mambabatas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinamon na gawing legasiya ang anti-political dynasty law. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naniniwala pa rin hindi korap ang kabuang buka ng gobyerno. Sa atin namang Metro News, sa Quezon City Government, tinerminate ang 4 na proyekto ng mga kumpanyang konektado sa mga diskaya. Sa ating Science and Technology News, kauna-unahang solar-powered electric passenger ferry sa Pilipinas, inilunsad na. Sa atin namang Lifestyle News, sa Picasso Park, nakatakdang buksan sa Paris sa 2030. Sa ating music trivia, taong 1987, ginawaran ng star sa Hollywood Walk of Fame ang American singer na nagpasikat ng mga kantang rock and roll music at Johnny B. Good. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa Amerika nakasungkit ng world record matapos mabisita ang lahat ng bansa sa maikling panahon. Ang ating pong oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Bahagyang bumilis ang inflation rate sa bansa noong buwan ng Setyembre. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Chief Claire Dennis Mapa, tumaas sa 1.7% ang inflation rate sa bansa noong nakaraang buwan mula sa 1.5% na naitala noong Agosto. Ito na ikalawang sunod na buwan na pagtaas ng inflation, bagamat mas mabagal naman ito kung ikukumpara sa naitalang 1.9% noong September 2024. Inihiyag ni Mapa na ang pagbilis ng inflation noong nakaraang buwan ay bunsod ng mas mataas na halaga ng food at non-food beverages at transportasyon. Posibleng magtuloy-tuloy ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa mga susunod na buwan dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyo noong Setyembre. 774 Balita Ngayon. Dinepensahan ng Malacanang ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Kasunod ito ng mga agam-agam na baka hindi maging patas si Remulla bilang ombudsman dahil parte umano ng kanyang pagkakatalaga na ipitin ang mga kaaway ng Pangulo sa politika. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, hindi basta-basta ang naging pagpili sa uupong ombudsman dahil lahat ng aplikante kabilang si Remulla ay dumaan sa masusing pagsusuri ng Judicial and Bar Council o JBC. Remember, there's always a process and a very stringent process required under our constitution, and then Secretary Remulla went through that process, no, and he was vetted by the JBC and appointed by the president. So I don't believe there is basis to that concern.
Tinabla rin ng palasyo ang mga espekulasyong politikal at kiniit na walang basehan ang mga aligasyong ginagamit ang appointment para gipitin ang kalaban. Inihayag ni Gomez na sa huli, nasa Pangulo ang kapangyarihan na pumili mula sa shortlist ng JBC at malinaw na pumasa si Remulla sa lahat ng pamantayan. Kumpiyansa naman ang Malacanang na magagampanan ni Remulla ng patas at epektibo ang tungkulin bilang bagong tagapagbantay ng integridad at hustisya ng gobyerno. Samantala, kinumpirma naman ni Remulla na si Justice Undersecretary Frederick Vida ang itatalagang Acting Justice Secretary. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na wala siyang sisinuhin sa pagganap niya sa kanyang tungkulin. Ayon kay Remulla, ang trabaho ng ombudsman ay para sa bansa at hindi para sa kahit na sinong kampo sa politika. Alam nyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Una nang nagpahayag ng pagtutol sa Senador Amy Marcos sa posibleng pagiging ombudsman ni Remulla dahil intensyon lamang anya ng pagtatalaga kay Remulla na maipakulong si Vice President Sara Duterte bago ang 2027. Samantala, tiniyak naman ni Remulla ang mabilis na aksyon sa mga kaso na may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. Bukod dito, sinabi rin ni Remulla na pag-aaralan at aaksyonan din ng kanyang tanggapan ang mga kasong isinampas sa ombudsman kaugnay ng issue sa confidential funds ni BP Sara. Nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuknatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Yan po ang pahayag ni newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samantala, pagkakatalaga kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman, bahagi ng Plan C para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Conde Batak sa report. Bahagi umano ng planong pabagsakin si Vice President Sara Duterte ang pagkakatalaga kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Tanong tuloy ni Senator Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ay kung ayos lang ba ito at kung tiyak na ba siyang si Boying ang kanyang iuupong ombudsman. Ayon kay Senator Marcos, noong nakaraang taon pa niya sinasabi ang mga plano laban kay VP Sara. Una ang Plan A na People's Initiative, ang Plan B na impeachment laban sa Vice Presidente, at ang Plan C na pagtatalaga kay Remulla sa ombudsman. Ang mga naunaan niyang Plan A at Plan B ay palpak kaya naman ngayon ay susubukan ng Plan C. Sinabi ni Senator Amy na sa ngayon ay iniisip niya ang kaligtasan ng buhay ng Vice Presidente. Iginit pa ng senadora na ang kailangan ng bansa ngayon ay isang matatawag na People's Ombudsman na kapani-paniwala, katiwa-tiwala at hindi kasabwat ng kahit na sino. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, ikinukonsidera ngayon ni Senate President Tito Soto ang 5 senador ng majority bloc na posibleng pagpilian para ihalal na bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng pagbibitiw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang chairman ng komite. Ang mga senador na ito ay sina Senators Pia Cayetano, Risa Ontiveros, JV Ejercito, Kiko Pangilinan at Raffy Tulfo. Pero bago tuluyang makapili ay sinabi ni Soto na ikukonsulta muna niya ito sa mga miyembro ng mayorya sa isasagawang caucus ngayong araw. Pagdedesisyonan nila sa majority kung sino ang senador na ihahalal na bagong chairman ng Blue Ribbon. Aminado naman si Soto na mahirap sundan ang yapak ng mga simulan o at mga nasimulan na ni Lacson sa komite. Tiniyak ni Soto na kahit sino ang ipalit kay Lacson ay pagpapatuloy nito ang nasimulang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Samantala, ang Malacanang hindi nababahala sa muugong na rigodon sa Senado. Detalye ihahatid ni Chanel Salazar. Hindi nakikitang banta ng Malacanang ang muling usapin ng pagpapalit ng liderato sa Senado kahit pa isang buwan pa lang mula na magkaroon ng change of leadership sa mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, normal sa demokrasya at karapatan ng mga senador na pumili ng lider na nais nilang mamuno.
Binigyan din ng palasyo ang pahayag ng Senate leadership na nananatiling matatag ang institusyon sa kabila ng mga intriga. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi madidiskaril ang legislative agenda ng administrasyon at inaasahan itong uunahin ng mga senador ang interes ng taong bayan kaysa pansariling politika. Kung sino man po ang mamumuno muli sa Senado at may bagong liderato, makakaasa naman po siguro tayo na sila ay gagawa para sa taong bayan at hindi pang personal na interes. So makikita naman po nila kung ano po yung mga priority bills na maaaring makatulong sa taong bayan. So hindi po natin makikita at kinakikitaan na magkakaroon ito ng problema. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Pagsasabatas sa Anti-Political Dynasty Bill ang isa sa mga nakikitang paraan ni Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Egay Erice upang malinis ang Kongreso sa umano'y korupsyon. Sa panayam ng DWWW kay Erice, sinabi nitong ang political dynasty ang isa sa mga dahilan kung bakit lumalala ang korupsyon sa gobyerno. Nang dahil anya sa kasakiman sa pwesto ay nagagamit na maging ang kaba ng bayan para lang manatili sa pwesto. Dapat ipasa na yung anti-political dynasty enabling law. Dahil sa tingin ko, yan yung isa sa malaking dahilan kung bakit lumalala yung korupsyon. Dahil hindi lang sa kasakiman sa salapi, kundi kasakiman sa kapangyarihan. Para magkaroon ng kapangyarihan, gagamitin yung pondo ng gobyerno para mapanatili yung kanilang pamilya sa poder. Inihayag pa ni Erice na bagaman taon-taon ay sinusulong ang anti-political dynasty bill sa Kongreso, ay nabibigo itong umusa dahil 70% ng mga mambabatas ay mula sa political dynasty. Bunsod nito hinamon ni Erice si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing legasiya ang pagsusulong sa anti-political dynasty law dahil tiyak na marami ang susunod sa kanya. 5 times ko nang sinusulong to. Pinakamataas na inabot nung nakapasa sa committee noong 2015. Pero hindi rin nakapasa dahil nga 70% ng Kongreso ay mga political dynasties. At pataba na ito ng pataba. Kaya yung corruption ay palala ng palala. Kaya palagay ko, ang hamon ko nga kay Pangulong Marcos kung gusto niya magkaroon ng legacy, kahit na against the interest of his family, dahil marami din sila, isulong niya ito. Palagay ko, maraming susunod sa kanya. Ni Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Erice. Samantala, DPWH dapat ibaba ang presyo ng mga proyekto sa ilalim ng 2026 budget para maiwasan ang korupsyon. Narito naman po ang report ni Grace Mariano. Umaapela si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magsumite ng bagong presyo ng mga proyekto. Umaasa si Leviste na gagawin ito ng DPWH bago ang period of amendment sa Biyernes at bago aprubahan ng Kamara ang proposed 2026 national budget. Gate ni Leviste dapat ibaba ng DPWH ng 25% ang detailed unit price analysis at approve the budget for the contract ng lahat ng mga proyekto nito. Di ni Leviste layunin nitong matiyak na walang overpriced na mga proyekto na siyang pinagkukunan ng 20 hanggang 30% na kickbacks o tinatawag ding SOP. Gusto ko pong depensahan ang House of Representatives dito. Hindi po Kongreso ang gumagawa ng mga presyo. DPWH ang gumagawa ng mga presyo. Kaya hinihingi natin sa DPWH na magbigay ng bagong mga presyo ngayong linggo bago ang period of amendments. At nagtitiwala po ako na pag ibaba ng DPWH ang presyo ng mga proyekto, aaprubahan ito ng mga Kongreso at marami sa atin dito ay tutol sa mga kickbacks. Dapat wala ng 25% kickback sa 600 billion pesos of DPWH projects ng 2026. Bukod dito ay nais din ni Leviste na idetalye ng DPWH ang budget para sa mga distrito at ang comparison nito sa isinumiting budget proposal ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa version ni Secretary Vince Dizon. Nais din ni Leviste na magsumite ang DPWH ng listahan ng mga proponenta ng bawat proyekto na nakapaloob sa National Expenditure Program. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Samantala, isa pang balita, investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure suportado ng Bureau of Customs. Mga dokumentong hawak ng Bureau isinumiti na sa ICI. Grace Mariano sa detalye. O Gina Mape sa detalye. Suportado ng Bureau of Customs ang malawakang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI patungkol sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH at mga kaakibat na usapin. Kaugnay nito ay sinumite ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa ICI ang mahalagang dokumento patungkol sa maanumalyang flood control projects at iba pa, kasama na rito ang mga ebidensya na may kinalaman sa kaso ng Pamilya Diskaya. Kabilang sa mga inihaing dokumento sa ICI ay ang reports on enforcement actions, mga kopya ng search warrants and warrants of seizure and detention o WSD, listahan ng importation documents at ang progress reports sa investigasyon ng Bureau. Inatasan din ni Commissioner Nepomuceno ang lahat ng opisyal at tanggapan ng kawanihan na makiisa sa ICI at iba pang ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng investigasyon upang makatiyak ng parehas, komprehensibo at prosesong salid sa mga ebidensya. Binigyan din ni Commissioner Nepomuceno na sa ilalim ng pamamatnubay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na pananaig ng Bureau ang integridad at mabuting pamumuno sa pamamagitan ng pinalakas na interagency coordination na nagsusulong ng transparency at public trust. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong balita, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat ikulong sa imahe ng mga korap na opisyal ang buong pamahalaan. Sa kanyang pinakabagong podcast, sinabi ng Pangulo na kaya niyang isiniwalat o kaya niya isiniwalat ang anomalya sa flood control projects ay upang ipakita na mas marami pa rin matitinong kawani ng gobyerno na nagsasakripisyo para sa bayan. Giit ng Pangulo, hindi lahat ng nasa gobyerno ay tiwali dahil marami anya ang naglalaan ng oras, nagsusuko ng sariling bakasyon at pumapasok kahit weekend para matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. Dagdag pa ng Pangulo, hindi madali ang magtrabaho sa gobyerno, kaya nararapat lamang na igalang at kilalanin ang mga masisipag at tapat na lingkod bayan. Most government workers would rather just be able to do their work and actually serve. Yeah. That's why they're there. Government service is not easy. Yeah. We must respect that people are really working very hard and trying their best. You cannot paint everyone in government with the same brush as all of these corrupt operators that you see in government. And yes, there are many, many of them, but you will find they do not filter down. These people are making serious sacrifices, time away from their family, money out of their own pocket, things like that. Yeah. And they do this constantly every single day. That is not the face of government. And these corrupt people are not the face of government. All they are is the face of corruption. Yeah. That's all they are. They are not typical of government. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, focus crime sa bansa bumaba ng 14% ayon sa PNP. Angel Garcia sa report. Halos 14% ang ibinaba ng mga focus crime sa bansa mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Base sa datos ng Crime Research and Analysis Center ng Directorate for Investigation and Detective Management, nasa 8,988 na kaso ng focus crimes ang naitala ngayong 2025 na mas mababa kumpara sa 10,430 na kaso sa kaparehong panahon noong 2024. Pinakamalaking ibinagsak ang kaso ng rape na bumaba sa 33.03%, sumunod naman ang carnapping ng motor vehicle na bumaba ng 28% at murder na bumaba ng 24.19%. Tuloy-tuloy din na bumaba ang ibang krimen tulad ng homicide, robbery, theft, physical injury at motorcycle carnapping. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Belencio Nartates Jr., ang pagbaba ng krimen ay patunay ng dedikasyon ng kapulisan at tiwala ng mamamayan sa pambansang pulisya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. 4 na proyekto sa Quezon City na naitalaga sa mga kumpanyang konektado sa mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara Diskaya ang tinerminate ng Quezon City Government. Sa inilabas sa pahayag ng QCLGU, nakasaad na ang kanilang pag-terminate sa mga proyekto ay bunsod ng pagkansela ng lisensya ng mga kumpanya sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB at ng kanilang Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS membership noong September 1 dahil sa paglabag sa licensing requirements at procurement laws. Kabilang sa kontratang pinawalang bisa ay ang konstruksyon ng 6-story multipurpose building, ang reinforced concrete canal sa Ermitaño Creek at ang 2 phase ng Housing 32 Balingasa high-rise housing sa Barangay Balingasa. Naging epektibo ang lahat ng termination noong September 19. Ang 4 na proyekto ay bahagi ng mahigit 1,300 infrastructure projects ng lungsod mula July 2019. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 16 centavos. Nasa 68 pesos and 11 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 40 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 51 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi October 7. 23, 13, 58, 23, 35, at 17. Kung saan walang nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 27, 30, 45, 10, 5, at 23. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 80,300,804 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 15, 22, 39, 42, 35, at 2. Kung saan walang nakapag-uwi ng 11,799,533 pesos na premyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola at tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Para sa ating Science and Technology News, kauna-unahang solar-powered electric passenger ferry sa Pilipinas, inilunsad na. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Inilunsad na ng Department of Science and Technology o DOST ang kauna-unahang locally developed electric ferry sa bansa na maglalayag sa kahabaan ng Pasig River. Pinangalan ng MV Dalaray na nangangahulugan Daloy at Agos, ang ferry ay inaasahang makakatulong na maibsan ng trapiko, ang pagdepende ng industriya ng transportasyon sa gasolina at mabawasan ang panganib ng mga oil spill at polusyon sa mga daluyan ng tubig. Ang ferry project na pinondohan ng 54 million pesos sa ilalim ng DOST at pinamunuan ni Dr. Lou Andrew Tria ng Electrical and Electronics Engineering Institute ng UP Diliman ay kayang magsakay ng hanggang 40 pasahero kasama na ang 3 crew member o 5 tonelada ng road weight. Isang battery electric catamaran passenger ferry ang MV Dalaray na gumagamit ng mga lithium-ion battery at solar panel para mag-operate, kaya wala itong direktang emission na isang mahalagang hakbang sa paglaban sa climate change. Ang pangunahing sanhi ng pagbabago ng klima ay ang pagsusunog ng mga fossil fuel tulad ng coal, oil at gas upang makagawa ng kuryente at para sa transportasyon, kaya naman tiyak na makakatulong ang paglipat sa mga renewable at electric vehicle tulad ng MV Dalaray. Naniniwala naman ang DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development na tumatayo ang MV Dalaray bilang isang milestone sa hakbang ng bansa tungo sa mga solusyong makakalikasan,
mahusay at lokal na paggawa ng maritime transportation. Ang energy cost ng MV Dalaray ay umaabot sa 45 pesos per kilometer na mas mura kumpara sa kasalukuyang diesel ferry na 130 pesos per kilometer. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman lifestyle news, sa Picasso Park, nakatakdang buksan sa Paris sa 2030. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Inanunsyo ng Picasso Museum na nakatakdang buksan sa publiko sa 2030 ang isang parke sa Paris na nagtatampok ng mga Picasso sculptures. Ang hardin na kasing laki ng 2 Olympic-sized swimming pool ay magiging extension ng museo at maglalaman ng 100 bronze sculpture ni Pablo Picasso na magiging unang open-air museum na nakatuon sa kanilang Spanish artist. Ayon kay Cecil Debre ng Picasso Museum, itatayo ang extension sa likod ng museo karugtong ang public park na nasa tabi nito. Kabilang sa mga artwork na makikita dito ang The She Goat na isang life-size bronze sculpture na ginawa ni Picasso noong 1950 at kasalukuyang nasa loob ng museo. Samantala, magtatayo rin ng isang bagong wing ang museum upang doblehin ang space na ibinigay sa mga temporary exhibitions. Sinabi ni Debre na ang mga extension kabilang ang parke ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 million euros o 3.3 billion pesos na pupondohan ng mga corporate sponsors at ng Picasso family. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, October 8, taong 1987, ginawaran ng kanyang sariling star sa Hollywood Walk of Fame ang American singer-songwriter na si Chuck Berry. Ang Hollywood Walk of Fame ay kilalang sidewalk sa kahabaan ng Hollywood Boulevard sa Los Angeles, California. Ang mga personalidad na binibigyan ng star dito ay mula sa iba't ibang sektor gaya ng sa film, television, music at entertainment. Ang naturang pagkilala ay pagpapakita ng malaking kontribusyon ni Chuck Berry sa mundo ng musika at ang kanyang impluensya sa rock and popular culture kung saan itinuturing siya na isa sa mga pioneer. Ilan sa mga kantang pinasikat ni Chuck Berry ay ang Johnny B. Good, My Ding-a-Ling, Roll Over Beethoven, Sweet Little 16 at ang rock and roll music na inyo ring mapapakinggan dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. Balitang Kakaiba. Eto naman sa ating balitang kakaiba, kaya Nino, mapapasana all ka. Talagang Bakit? nakapag-travel sa ilang bansa itong ating bida sa ating balitang kakaiba. Nasungkit po ng isang lalaki mula sa Amerika ang Guinness World Record na fastest time to visit all sovereign countries. Matapos siyang mabisita ang halos 200 bansa sa loob lamang ng halos 500 araw. Ang sarap naman ng ano nito, travel lang. Oo. Correct. Ayon sa Guinness, nagsimula ang biyahe ni Michael Zervos noong January 17, 2024 at natapos noong May 30, 2025 o sa loob ng 498 days na mas mabilis kumpara sa naitalang world record noong 2018 ng isang lalaki sa Alabama na 554 days. Bukod sa pagkamit ng world record, iginawa rin pong misyon ni Michael ang pag-alam ng kultura at kahulugan ng kaligayahan sa bawat bansang kanyang nabibisita. Ang kanyang paglalakbay ay bahagi po ng isang personal na proyekto na tinawag niyang Project Cosmos na kanyang binuo noong panahon ng pandemya. Sa bawat bansang binibisita ni Michael, tinatanong niya ang mga tao doon kung ano ang pinakamasayang moment ng kanilang buhay at iba't ibang sagot ang kanyang natatanggap. Ibinahagi ni Michael na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang isang pagsubok ng bilis sa tibay, kundi isang malalim na pag-aaral sa kung ano ang nagpapasaya sa mga tao sa mundo. Plano po ni Michael na gumawa ng isang libro ukol sa kanyang mga karanasan sa kanyang paglalakbay. Galing, O diba, may purpose ang kanyang pagpunta sa bawat bansa. Totoo naman kasi ang mga tao naman iba-iba din yung dahilan kung bakit sila masaya. Oo, correct. Yung Maganda yung happiness. pagta-travel na yan, nalalaman niya yung bawat mga, di ba, dahilan ng kultura, tao, kultura. oo. Pero paalala lang
din kasi may nabasa ako niyan itong nakaraang linggo lang. Pagpupunta po tayo sa mga iba't ibang lugar, ibang bansa, ganyan, igalang po natin yung bawat kultura nila. Correct. Kasi yung sa isang nabasa ko, nag-trending to, actually parang last year pa yun, Oo. nag-trending, isang English woman na umakyat siya sa isang bundok sa, kung di ko nagkakamali, sa Nepal. Okay. Siyempre yung mga local doon, bundok yun ang layo. May doon sa isang part doon sa bundok na yon, may nagbebenta ng kape. Okay. Yung talagang sa ano nila mismo, gawa mismo nila. Tapos, doon sa uminom na yung babae ng kape, tinatawaran niya. Okay. So nag-trending siya dahil hinahabol siya nung local na babae doon na may hawak na pamalo. Oo. Dahil nagagalit sa kanya, tinatawaran niya kasi yung kape. Okay. So parang ang ano ng mga netizen doon, ang taas nun, bundok, bago may akyat yun doon. Tas tatawaran mo pa. Tatawaran mo pa. Tapos, ikaw nga nakakapagbayad kasi isang kilalang coffee shop Correct. na kung maliit na ano lang, di ba? Para sa isang kape. Mahal pero maliit lang. Mahal, pero oo. Tapos doon, bahagi na lang yun ang kanilang pang-araw-araw na pangkabuhayan na lang. At bago nila magawa yun, nandun na rin yung kasama na rin yung kultura nila doon, Correct. di ba? Parang dapat di mo na tinawaran. Oo. Igalang mo yung kung paano nila ginagawa yun, yung hanap buhay nila doon. Tsaka yung ano, no, Kenny, yung mag-research ka muna Correct. tungkol doon sa bansang pupuntahan mo. Ano yung mga bawal? Ano yung mga bawal, di ba? Yan yung parte ng pagrespeto mo doon sa mga tao, sa kultura, sa mga batas na mayroon Correct. sila. Baka kasi bigla din, yung sa isa ko rin napanood, merong part doon sa Africa naman yon na kumuha ng sa dugo ng sa baka, kung Okay. nagkakamali. Pero ayaw niyang inumin. Pero kasi may ano doon na dapat bilang turista, bilang bisita nila, gawin mo yung kung ano yung pinapagawa nila. Inumin mo yung dugo nung nung sa Parang, baka na pasintabi sa mga kumakain po yon. So parang kung ayaw mong gawin yung doon sa lugar na yon, siguro mas maganda kung iwasan mo na lang. Kasi talagang hindi, bawal daw, natanggihan. Ma-offend din sa'yo yung mga locals nung lugar na Correct. yon. Oo, hindi mo kilala ang bawat tao sa mga Correct. pinupuntahan mong lugar. Iba-iba ang ugali ng mga yan, di ba? Pag-ingat na lang din para sa ating sarili. Correct. At paggalang sa kanilang kultura. Tama ka dyan, Kenny. Ayan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Wednesday. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating topic, ang ating question of the day para po sa opinion mo, opinion ko. Pabor ba kayo sa pag-abolish ng VAT? Ayan, mga kanyusik, yan po ang ating topic. Pabor ba kayo sa pag-abolish ng VAT at bakit? Ayan, ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ito po ay isa pong proposal ng isang mambabatas. So mamaya mga kanyusik, himay-himayin po natin yan. Ano ba itong tungkol sa proposal na pag-abolish sa value-added tax? Ayan. At inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, October 8, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 78 days bago ang araw ng Pasko.